Binigyan ng 10 araw ng ombudsman ang mga inireklamong opisyal ng pamahalaan kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa sa kanila, kinwestiyon kung nasunod ang proseso. Nakatutok si Salima Refran. Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman ang pamahalaan kaugnay ng pag-aresto at pagdadala sa International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa pinagsusumite ng kontrasalaysay sa loob ng 10 araw, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Romel Marbil. Bunso ng reklamo sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon sa chairman nitong si Senator Amy Marcos, sangkot umano ang mga opisyal sa graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Si Justice Secretary Remulla sasagot sa mga reklamo, pero may mga tanong siya sa naging proseso ng ombudsman. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati merong fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan namin, parang hindi nasunod. May pahaging rin siya kay Senator Marcos. Pagtapos ng eleksyon, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yaman. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa eleksyon. Wala tayong magagawa. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang senadora, pati ang iba pang pinasasagot ng ombudsman. Iginit naman ng Malacanang na sunod ang batas sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nang tanungin namin si Senadora Marcos sa pahayag ni Remulla, inulit lang niya ang aligasyong binanggit sa reklamo sa ombudsman at sinabing hindi pa tapos ang investigasyon. Hinihingan din namin ang reaksyon ng ombudsman.